for the second time na overdue na naman po ako dito kay Kusog Pera Loan App. Yeah, second time ko na po ito at na-share ko naman po palagi sa inyo yan. Pero kasi guys, itong si bagong Kusog Pera na kasi siya ngayon, hindi na siya yung luma or dating Kusog Pera. Pero siya lang din po ito, kumbaga guys, nagbago lang po siya ng app and then nagmumukha talaga siyang bago. Hindi na siya katulad ng dati pati yung format niya. Pero yung dati pong Kusog Pera talaga, isasubukan ko talaga. Yun nga po yung kauna-unahan na overdue po ako doon. And okay lang din naman kasi nag-increase pa ako noon. And this time na naman guys, na overdue na naman ako at one day lang naman yung overdue ko. So nawala kasi sa isip ko. Pero yun nga, kahit na overdue tayo, binayaran ko pa din at wala yung penalty ha. Wala siyang additional charges. So it is what it is pa din. Pero guess what? Na-increasean pa niya ako kahit na overdue ako or nag-late payment po ako dito. Still po may offer pa rin po siya sa akin. At pwede ko pa rin po siyang utangin agad-agad at mabilis lang po yan pumasok sa ating account at hindi po siya 7 days. Twice a month po tayo magbabayad dito at guaranteed naman po talaga na makakautang. Pero worth it pa ba utangan for the second time? Well, in this video guys, i-share ko sa inyo yung kailangan yung malaman dito if worth it pa ba itong si Kusog Pera Loan App. And kahit po tayo ay na-overdue dito, worth it pa rin po ba yung kanyang increase? Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po no, I'm not a financial and loan expert. Yung mga sinishare ko po sa inyo is just based on my personal experience lang po since ang tagal-tagal ko na po nagre-review at nasubukan ang iba't ibang loan apps at isa nga po ito si Kusog Pera. This is just to give you an awareness po no, mabigyan ko kayo ng heads up before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga videos, i-consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified ka. Well, back to this Kusog Pera Loan App po nun. I-share ko sa inyo guys, pero disclaimer lang ha, hindi ko nire-recommend na ma-overdue kayo dito. Of course, okay pa din naman na bayaran nyo siya prior or on time. Hindi ko rin naman sinasadya na ma-overdue ako na wala lang talaga sa isip ko. Which is prior to that naman po, is talagang nagpaparemind po sila sa akin. Ang kulit nila sa payment reminder ay tawag po sila talaga ng tawag sa akin. Hindi po sila nagte-text at hindi po sila nanghaharas. Yung calls po nila is nangungulit. Ganun po. So, magkaiba naman kasi nanghaharas na nangungulit, di ba? So, ganun din naman talaga siya. And FYI po, itong si Kusog Pera po is may kapatid siya na loan app, which is itong si Snap Pera Loan App. Kasi tinatanong niya din sa akin yan eh. At nasubukan ko rin po yun para saan po silang legit. Under po siya kay Kusog Pera Lending na legit po na naka-register po sa SEC website. Pero nakaka-legit ba yung kanyang loan details? Well, ito na nga guys. Ito yung last payment ko kasi sa Kusog Pera, which is ang due date ko po is August 6. Pero nabayaran ko na po siya August 7. Okay lang naman kasi wala namang nakalagay na penalty or additional charges dito kasi usually meron naman, di ba, kapag gano'n nag-delay ka. Pero since ako kasi nagbayad ako ng 12:50 AM po ito. Midnight na po kasi, parang tulog siguro sila kaya gano'n. But anyways, so sinettle ko na po yung loan dito via QR code po no, dyan po ako nagbayad. Well, FYI po pala, meron ako loan offer kay Kusog Pera worth 1,500 pesos. Yun yung unang approval niya sa akin. And then, yun nga, inutang ko po siya. Kaya nga po, itong payment ko na po na ito na 865, bali secondary payment ko na po ito. So, after settling po no, so bumalik agad ako sa app. Tinignan ko kaagad kung anong mangyayari. Kasi nga, knowing na overdue ako, well, hindi kayo na-expect guys. Sa paano opening the app po no, may bumugad sa akin na current loan offer ko po is 3,500. So, from 1,500 pesos po, na-offer po niya sa akin no, naging 3,500 pesos na po. So, kahit pa paano guys, nag-increase po siya ng 2,000 pesos po ano. At least, guaranteed na nag-i-increase po siya. And sharing with you guys no, the loan details para alam nyo kung worth it pa rin ba siya utangan. Click natin tong apply now. Kung makikita nyo, hindi ko na kailangan mag-re-apply po ano. So, nasa kanila naman yung aking personal info, employment info, ID info, bank info, and contact information. So, nag-proceed na lang po ako sa next step. And then, dito po pala, pwede ako mag-loan from 3,000 up to 3,500 pesos. And then, binigyan po nila ako ng 42 days to pay. The last time po, no, 28 days to pay naman po yun. So, kahit pa paano medyo longer term payment siya ngayon. Anyways, kinig ko itong apply now. And guys, ang maganda dito kay Kusog Pera po, transparent siya. And it is what it is. Hindi katulad sa ibang loan app, di ba? Magugulat na lang tayo, ito na lang ma-receive natin, na magugulat na lang tayo na ganito pala siya. Pero itong si Kusog Pera po, no, lahat naman ang kailangan nating malaman na detalye dito about sa loan offer po sa atin is nandito po siya. And it's up to us po kung gusto nating utangan. Hindi naman po sila namimilit. Pero ito nga po, sa 3,500 pesos po na offer po niya sa akin, ang ma-receive ko na lang daw po is 2,940. Okay
okay lang ba sa inyo yon na may bawas siyang 560 pesos? Hindi po natin siya buong matatanggap because of the service fee po worth 16% of our loan amount. Okay lang ba sa inyo yon? Kung titingnan ko siya talaga, ang atake niya talaga parang ganun na ganun sa format po ni Mr. Cash. If na-try nyo siya ha, si Mr. Cash Loan App, na currently may ganun din akong offer ngayon and parang ganito yung format niya, yung loan amount, service fee, sa ganito siya. Well, when it comes to the installment term naman po, no, from the moment that I'm trying this loan app po, is every 14 days po yung kanyang repayment. So, from today po, aabot po tayo hanggang September 18 na repayment po. Kasi nga po, no, every 14 days po yung interval niya. So, let us say, 1.5 month yung repayment po natin dito sa ganito pong halaga. Okay lang ba sa inyo yung ganun? So, kaya ko kayo tinatanong guys, kasi iba-iba naman tayo dito ng bet talaga. Meron kasing iba talagang gusto nilang i-grab yung ganito kasi nakakautang naman and then medyo mahaba yung repayment plan. And kung ako yung tatanungin nyo po, since nautangan ko na siya from the last time, hindi na ako uulit. Kasi diba, kotang-kota na nga siya sa interest sa akin noon that time. So, sinubukan ko lang naman siya. Pero if ever na nangangailangan ako, hindi na ako uulit guys. Kasi nga po, hindi ko naman siya kailangan unang-una. Sinubukan ko lang talaga the last time. And then if ever lang na gusto ko siyang utangin, at least nandiyan lang siya. Hindi naman po siya nawawala. Nandiyan pa rin po yung loan offer niya. And for me, i-decline ko po muna siya. Kahit pa legit siya at kahit pa medyo maluwag siya doon, hindi naman siya nanghaharasan kahit na overdue ako dito, is mabait pa rin siya sa akin. Yun naman yung nagustuhan ko sa kanya. Andyan lang muna siya. If ever naman na gusto kong utangan, andyan lang naman siya, diba? Pero at least na itry ko po. Well, kinumpit ko nga po lahat-lahat po ng pinaka-effective interest rate po nila sa akin, no? I-plus natin yung service fee niya na 16% to get the effective interest rate niya, yung pinakakabuuan niya na. So, lumalabas mo na nasa 36.62 plus percentage po. Yung pinaka-total po na kita po nila sa atin kasama na ang service fee and interest rates po nila. So, laban ka pa rin ba sa ganito? For 1.5 month to pay po ito. Okay ka lang ba dun? So, mataas na kasi siya for me talaga. And okay lang siguro to if talagang walang-wala or in times of need at wala na tayong malapitan at ito lang available. So, pwede na lang din. Pero, if ever may better pa dito, doon na lang kayo sa ibang pautangan. Kasi ang dami ko naman dyan sa playlist. I-browse nyo lang yung aking channel. Under ng playlist, ang dami dyan. Nakaka-categorize na rin po lahat yan. So, pili na lang kayo dyan, no? Kasi may mga buo namang matatanggap dyan. If ever talaga na wala na kayong malalapitan, so siguro, i-consider na lang natin ito. Well, if ever then, wala pa kayong account dito at gusto nyo pong mag-apply, kasi ito po si Kusog Pera Loan na po ngayon, is bago po kasi siya. Hindi po siya yung luma. Wala na po yung luma. Ito na yung bago. Kaya nagmumukhang bago na naman tayo dito. So, don't worry guys, no? Income proof needed naman po dito. So, only one valid ID lang yung needed, mobile phone number, and then, fill up lang po tayo ng ating personal information, employment information, ID information, contact information, at withdrawal information. So, yan lang naman yung mga kailangan po natin. And kailangan kasi natin mag-undergo dyan if ever gusto nyo pong ma-approve dito. And don't worry guys, hindi naman siya mahigpit. Pero kung ako'y tatrin nyo, pag-isipan yung mabuti to ha. Kasi medyo the second time around kasi, humaba lang po yung kanyang loan terms. The last time po, 28 days to pay lang siya. And then ngayon, 42 days to pay na siya. So, I believe nahahaba pa to kapag iutangin natin ulit. Tapos ma-offer na ulit tayo. And then yun nga, nag-increase talaga siya kahit na overdue ako. So, yun lamang po. Ay po may natutunan kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!